Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, pagdating sa biodiversity, bida ang ating bansang Pilipinas. Napakayaman ang ating bansa sa mga natural resources, di po ba? Tahanan ang ating humigit kumulang na 7,100 na pulo ng mga libo-libong uri ng halaman, mga hayop na dito lamang matatagpuan at wala sa ibang bansa. Anong say mo dyan? Tinatayang mahigit pa sa 52,177 species ang naninirahan sa ating bansa at higit pa sa kalahati nito ay dito lamang makikita. Kaya lamang kapanalig, kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo sa kapasidad na alagaan ang mga species na ito. Nasa panganib ang ating mga halaman, mga hayop, dahil sa iba't ibang banta tulad nga ng deforestation, illegal logging, pagmimina, polusyon at pagbabago ng klima. Hindi pa natin sinasabi dyan ng kaingin. Ang biodiversity ay mahalaga hindi lamang sa ekolohiya, kundi pati na rin sa kabuhayan ng Pilipino. Ang laki ng kontribusyon nito sa ecotourism, sa fishing industry at sa agrikultura. Malaki din ang ambag nito sa kalusugan ng mga Pilipino. Ang mga kagubatan, case in point, ay nagbibigay ng malinis na hangin, tubig at nagsisilbing tahanan ng mga hayop. Ang mga coral reefs at bakawan ay proteksyon natin sa bagyo at daluyong. Nagiging nursery sila ng mga isda. Marami ring mga uri ng halaman ang ginagamit nating gamot. Ngayon, alam po natin yan, kapanalig, tulad nga ng lagundi, tulad ng oregano at sambong. Sa kabila ng mga benepisyong ito, mga kapanalig, ang biodiversity ng Pilipinas ay nanganganib po. Ang walang habas na paggamit ng ating natural resources, pagkakaingin, pagputol ng puno ay sumisira na sa mga natural na tahanan ng mga halaman at ng mga hayop. Ang ating mga kagubatan na dati malawak at puno ng buhay ay unti-unti nang nawawala, nakakalbo. Kasama na ang iba't ibang species na hindi na natin napapansin at nakikita. Ang polusyon mula sa mga chemical, plastic at iba pang basura sa ating mga katuwang tubig ay pumapatay na ng iba't ibang species sa ating mga ilog, lawa at karagatan. Isa pang malaking banta sa ating biodiversity, kapanalig, ay ang climate change. Alam po natin yan. Ang pag-init ng mundo ay nagtataas ng temperatura sa karagatan na nagdudulot ng coral bleaching, pagkamatay ng coral reefs. Ang pagtaas din ng level ng tubig ay nagiging sanhi ng pagkawala ng mga bakawan kasama ng iba pang species na naninirahan doon. Kaya kapanalig, protecting our biodiversity is protecting not just the lives of flora and fauna, but our lives as well. Kapanalig, ang buhay natin ay konektado sa ating kapaligiran. Kasama tayo sa ecosystem ng ating kalikasan. Upang maprotektahan ang ating biodiversity, kinakailangan ng malawakan at sama-samang pagkilos. Inaasahan natin na manguna ang pamahalaan dito. Lalo pat may batas naman gaya ng Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation Act na layunin na alagaan ang mga iba't ibang species at ang kanilang tahanan. Kailangan din nilang bigyan pa ng ipin ang pagkapatupad ng mga batas laban sa illegal logging, mining at iba pang gawain na sumisira sa ating kalikasan. Hindi rin natin dapat kalimutan, kapanalig, na tayo, mga mamamayan, tulad mo at tulad ko, ay may mabigat na papel sa pangangalaga ng kalikasan. Paalaala nga ng Catholic social teaching, Solicitudo Rei Socialis ni St. John Paul II. One cannot choose with impunity the different categories of being,
whether living or inanimate, animals, plants, the natural elements simply as one wishes, according to one's own economic needs, using them as if they were inexhaustible, with absolute dominion, seriously endangers their availability not only for the present generation, but above all, for the generations to come. Kapanalig, ang hamon ng ating Panginoon, tunay tayong maging mabuti, tapat, at mapagkakatiwalaan, mga katiwala. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.